Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga sandali sa buhay na hindi mo inaasahan, pero sa isang iglap, binago ang lahat. Para kay Marise, iyon ay isang ordinaryong araw na puno ng trabaho at mga responsibilidad. Alam niya ang daan ng kanyang buhay, maayos, planado at walang labis na sorpresa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi siyang nag-aalab ng hindi niya maipaliwanag, isang damdaming naghihintay ng tunay na pag-ibig. At doon, sa gitna ng kanyang routine, nakilala niya si Zara. Hindi sa unang tingin, kundi sa simpleng ngiti at tawa ni Zara, naramdaman ni Maris ang kakaibang init sa kanyang puso. Ang mga mata ni Zara, puno ng buhay at kalayaan, ay parang kumakatok sa pintuan ng damdamin ni Maris na matagal nang nakatago. Hindi siya handa, ngunit sa bawat sandali nilang magkasama, unti-unti niyang nadarama ang kilig, ang kaba, at ang pagkagusto na dati hindi niya naramdaman. Ang bawat ngiti, bawat salita, at bawat titig ni Zara ay tila musika sa pandinig at apoy sa puso ni Maris. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maris ang pag-ibig sa isang babae, isang damdaming matindi, bago pa man nila lubos na maunawaan kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay. Ito ang simula ng kwento ng pag-ibig nila, isang paglalakbay na puno ng damdamin, tukso at mga hindi inaasahang pangyayari. Si Maris ay abala sa kanyang trabaho bilang designer sa isang boutique firm sa Maynila. Sa labas, maayos ang kanyang buhay. May kasintahan, maayos ang karera, at planado ang hinaharap. Ngunit sa kanyang puso, may puwang na tila naghihintay ng kakaibang damdamin, isang pag-ibig na hindi niya pa nararanasan. Isang hapon, inimbitahan siya ng kaibigan sa isang art exhibit sa Makati. Habang naglalakad sa gallery, pinagmamasdan niya ang mga painting na may malalim na kulay at emosyon. Doon niya unang nakita si Zara, isang babae na may kakaibang aura, puno ng confidence, at tila bawat kilos ay may sariling ritmo. Ang ganda ng gawa mo, sabi ni Maris. Tumitig sa isang painting na hawak ni Zara. Ngumiti si Zara at may halong pagkaintriga sa mata. Salamat. Pero mas maganda siguro kung kilala rin natin ang isa't isa, hindi lang ang mga painting. May kakaibang init ang naramdaman ni Marise sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, pero tila may koneksyon na agad sa pagitan nila. Sa bawat ngiti ni Zara, nadarama niya ang kakaibang kilig na matagal na niyang hinahanap. Habang lumalakad sila sa gallery, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Simple lang ang mga salita, ngunit bawat tingin at ngiti ay nagiiwan ng marka sa puso ni Maris. Hindi niya alam kung ano ito, baka simpleng atraksyon lang o simula ng isang damdaming magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa pagtatapos ng gabi, iniwan nila ang gallery na may bagong kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maris ang pag-ibig na unti-unting sumisibol at alam niya sa puso niya, ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Makaraan ang ilang araw mula sa gallery, hindi maalis ni Marisi sa isip niya si Zara. Ang bawat ngiti, bawat tingin sa kanya noon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaibang kilig na hindi niya naramdaman sa kahit sinong lalaki sa buhay niya. Isang gabi, nag-text si Zara. Maris, gusto mo bang magkape bukas? May maipapakita ako sa'yo. Hindi makapaniwala si Maris, ngunit ang puso niya ay mabilis ang tibok. Sige, anong oras? Sagot niya. Kinabukasan, nagtagpo sila sa isang maliit na coffee shop sa kanto ng Makati. Si Zara, naka-jacket na itim at maayos ang buhok, ay nakangiti nang makita si Maris. Salamat at dumating ka, sabi niya. Habang umupo sila sa tabi ng bintana, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan.
Ang mga simpleng topic trabaho, hilig sa art, at mga paboritong lugar ay naging dahilan upang mas makilala nila ang isa't isa. Ngunit sa bawat salita ni Zara, tila may kakaibang init na dumarating sa puso ni Marise. Alam mo, kakaiba ka, sabi ni Zara habang nakatitig kay Maris. Kakaiba? Paano naman? Tanong ni Maris. May halong hiya at curiosity. May something sa'yo. Parang gusto kitang makilala ng mas malalim, sagot ni Zara. At ngiti pa rin ang kaakibat nito. Hindi makausad ang isip ni Marise. Hindi niya alam kung bakit parang nahuhulog siya sa babaeng ito ng ganito kalalim. Ang bawat tawa at titig ni Zara ay parang kumakawala ang kontrol niya sa sarili. Sa pagtatapos ng gabi, naglakad sila palabas ng coffee shop. Sa labas, nagtagpo ang kanilang mga kamay ng hindi sinasadya. Isang maikling sandali, ngunit ang init na naramdaman ni Maris ay parang apoy na unti-unting lumalawak sa kanyang puso. Hanggang sa muli, wika ni Zara habang naglalakad palayo. Hanggang sa muli, bulong ni Maris sa sarili habang alam niyang sa gabing iyon, nagbukas ang pinto ng isang bagong damdamin, isang pag-ibig na hindi niya inasahan, ngunit handa na niyang tuklasin. Makaraan ang ilang linggo ng texting at pagkikita, naramdaman ni Maris na palihim niyang hinihintay ang bawat mensahe ni Zara. Ang bawat hi o simpleng sticker sa chat ay sapat na para mapangiti siya buong araw. Isang gabi, inimbitahan ni Zara si Maris sa isang art exhibit sa rooftop ng isang gallery. Ang lungsod ay nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw at ang malamig na hangin ay nagbibigay ng kakaibang kilig sa bawat sandali. Ang ganda dito, di ba? Tanong ni Zara habang pinagmamasdan ng skyline. Oh, parang ibang mundo, sagot ni Maris. At hindi niya maiwasang humarap ng mas malapitan kay Zara. Sa biglaang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang init ng titig ni Zara ay unti-unting pumapasok sa puso ni Maris. Napalapit siya at walang sinabi. Ngunit ang kanilang mga kamay ay nagkatagpo. Isang simpleng hawak, ngunit sapat na upang magparamdam ng kakaibang damdamin. Maris, gusto kong maramdaman mo rin, bulong ni Zara. At dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Maris. Hindi makagalaw si Maris, nanginginig sa tuwa at kaba. Ang unang halik nila, maikling ngunit puno ng kilig, ay nagiwan ng init sa buong katawan niya. Makaraan ng unang halik, pareho silang napahinto, huminga ng malalim at nagkatinginan. Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang puso. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko, sabi ni Maris. May halong hiya at katotohanan. Walang mali sa nararamdaman mo, Maris. Basta nandito ako para sa'yo, sagot ni Zara, habang niyayakap siya ng mahigpit. Hindi nila alam kung hanggang saan dadalhin ang damdamin na ito, ngunit sa gabing yon, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Ang unang halik ay nagbukas ng pinto ng mas malalim na pag-ibig, isang damdaming magpapatuloy na mas malakas at mas matindi sa bawat sandali na magkasama sila. Sa pagtatapos ng gabi, naglakad silang magkahawak kamay, parehong ngiti sa mukha at init sa puso. Alam nila na ang pag-ibig na nagsimula sa simpleng pagkakakilala ay unti-unting lumalalim at nagiging mas totoo sa bawat sandali. Makaraan ng ilang linggo ng palihim na paglalapit at pag-uusap, ramdam na ni Maris na unti-unti niyang nahuhulog ang loob kay Zara. Ngunit may kirot sa kanyang puso, may kasintahan siya at alam niyang mali ang nararamdaman niya. Isang hapon, nagpunta si Zara sa bahay ni Maris para magdala ng ilang sketches. Habang nagkakape, napatingin si Maris sa mata ni Zara at hindi niya napigilan ng sarili. Zara,
Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Bulong niya. Nanginginig ang boses. Lumapit si Zara at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maris. Maris, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang nararamdaman mo ay totoo at walang mali doon, sabi ni Zara. May lambing sa tinig. Hindi mapigilan ni Maris ang kanyang damdamin. Ang bawat tingin, bawat haplos ni Zara ay unti-unting nagiging apoy sa puso niya. Sa isang sandali nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas matagal ngayon kaysa sa unang halik nila, mas puno ng damdamin, kilig at pangako ng hindi inaasahang pag-ibig. Ngunit pagkatapos ng halik, humakbang si Maris palayo. May halong kaba at guilt. Hindi ko pa handa. Pero hindi ko rin kayang labanan ang nararamdaman ko para sa'yo. Bulong niya, habang ang puso niya ay mabilis ang tibok. Ngumingiti si Zara, ngunit may halong pag-unawa. Maris, kahit sandali lang narito ako. At kapag handa ka, hihintayin kita, wika niya. Sa gabing iyon, nag-iwan ang kanilang pagkikita ng halo ng kilig, init at pangungulila. Alam ni Maris na ang pag-ibig nila ni Zara ay totoo at malalim, ngunit kailangan niyang harapin ang sariling konsensya at ang buhay na iniiwan niya sa likod. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa simpleng pagkakakilala, unti-unti nang nagiging mas komplikado, mas masakit, at mas matindi sa bawat tibok ng puso nila. Ilang linggo ng lihim na pagkikita nila ni Zara, ramdam ni Maris ang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Sa bawat halik at yakap ni Zara, mas nararamdaman niya ang init at pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ngunit may kasintahan siya, at alam niyang hindi patas sa kanya ang nararamdaman niya ngayon. Isang gabi habang nag-iisa sa kanyang silid, hawak-hawak ni Maris ang cellphone at tinitingnan ang mga mensahe ni Zara. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpadala sa damdamin or tumigil habang maaga pa. Bakit ganito? Bakit siya? Bulong niya sa sarili habang ang luha ay tahimik na pumapatak. Kinabukasan, nagkausap sila ni Zara sa park. Maris, alam kong may pinagdadaanan ka. Pero gusto kong malaman mo. Hindi kita pipilitin. Basta nandito ako para sa'yo, wika ni Zara, hawak ang kamay niya. Hindi nakatiis si Maris. Zara, gusto kita. Masigit pa sa dapat kong maramdaman. Pero natatakot akong masaktan ng iba. Natatakot akong masaktan ng sarili ko. Bulong niya. Nanginginig ang boses. Lumapit si Zara at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa. Ang damdamin mo ay totoo, Maris. At minsan, kailangan mong sundin ang puso mo. Kahit masakit, sabi ni Zara. Habang ang init ng kanyang katawan ay pumapasok sa puso ni Maris. Sa gabing iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng buwan, alam ni Maris na kailangan niyang magdesisyon sundin ang puso niya kay Zara o manatili sa buhay na planado ngunit walang tunay na damdamin. Ang kanyang puso ay nahahati, ngunit alam niyang ang pag-ibig na ito ay mas malalim kaysa sa lahat ng kanyang inaasahan. Ang tensyon, kaba at kilig ay unti-unting nagiging mas matindi. Ang bawat sandali nila ay puno ng pangako, tukso at takot, ngunit sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang pag-ibig ni Maris kay Zara ay totoo at hindi na mapipigilan. Unti-unting nagdesisyon si Maris na sundin ang puso niya. Nagsimula siyang makita ang totoong damdamin niya kay Zara at sa bawat lihim na pagkikita nila, ramdam niya ang init, kilig, at sigla ng isang pag-ibig na bago sa kanya. Isang hapon, nagpunta sila sa isang secluded garden sa labas ng lungsod. Ang mga bulaklak ay namumukadkad at ang hangin ay puno ng bango at init ng araw. Ang ganda dito. Para tayong nasa ibang mundo, sabi ni Maris. Hawak ang kamay ni Zara. Ngumiti si Zara at dahan-dahang niyakap siya. Sa mundong ito, wala tayong iniintindi kundi ang isa't isa. Bulong niya sa tenga ni Maris. Hindi na mapigilan ni Maris ang damdamin.
Ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo, mas matagal at mas puno ng init kaysa dati. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maris ang isang pag-ibig na malaya at walang iniintinding mundo, isang damdamin na puno ng tukso, kilig at init. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumalim ang koneksyon nila ni Zara. Hindi lang pisikal na atraksyon ang nararamdaman ni Maris. Unti-unti niyang nakikilala ang sarili niya sa pamamagitan ng pagmamahal ni Zara. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat titig ay nagtuturo sa kanya kung ano ang tunay na damdamin. Ngunit may kirot sa puso niya. Alam niya na ang relasyon nila ay lihim at ang bawat sandali ay may kasamang takot at kaba. Zara, natatakot ako, bulong ni Maris habang nakatingin sa mata ni Zara. Hindi mo kailangang matakot. Lahat ng nararamdaman mo ay normal. Basta nandito ako. Hawak-hawak mo ang aking kamay, sagot ni Zara at niyakap siya ng mahigpit. Sa gabing iyon, habang magkahawak kamay silang nakaupo sa ilalim ng buwan, naramdaman ni Marisa ang tunay na kalayaan ng pag-ibig, isang damdaming hindi niya naramdaman dati. Hindi siya takot, kundi excited at handa nang harapin ang lahat ng susunod na pagsubok basta magkasama sila ni Zara. Ang kanilang pag-ibig ay unti-unting nagiging totoo, malalim at hindi na mapipigilan. Sa bawat sandali, mas lalong tumitibay ang damdamin nila. Isang lihim na pagmamahalan na puno ng init, kilig at pangako. Ilang buwan ng lihim na pagmamahalan, naramdaman ni Maris ang bigat ng sitwasyon. Sa bawat halik at yakap ni Zara, mas lalo siyang nahuhulog, ngunit alam niyang may kasintahan siya at responsibilidad na hindi niya pwedeng iwan. Isang gabi habang naglalakad, sila sa tabi ng ilog matapos ang isang mahabang gabi ng kwentuhan at halikan. Huminto si Maris at tumingin sa malabo ngunit maliwanag na ilaw ng lungsod. Zara, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya ganito, bulong niya. May halong kaba at lungkot. Lumapit si Zara at niyakap siya mula sa likuran. Alam ko, Maris, hindi madali ang nararamdaman mo. Pero ang totoo, mahal kita at wala akong balak iwan ka, sagot niya. Habang ang init ng katawan niya ay dumadaloy sa puso ni Maris. Ngunit may kirot pa rin sa puso ni Maris. Hindi niya maalis ang guilt at takot na nasasangkot ang dating kasintahan at pamilya sa kanyang desisyon. Natatakot ako na masaktan ko ang ibang tao at pati sarili ko, bulong ni Maris. Hawak ang kamay ni Zara. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, Maris. Pero minsan, kailangan mong sundin ang puso mo kahit masakit, sabi ni Zara. At hinawakan ang mukha ni Maris para titigan siya. Sa gabing iyon, naghalikan silang muli. Mas matindi at puno ng emosyon. Ang bawat halik ay simbolo ng kanilang pangako at labanan sa sarili nilang damdamin. Alam nila na ang pag-ibig na ito ay hindi perpekto, ngunit totoo isang damdaming mas malakas kaysa sa takot at guilt na bumabalot sa kanila. Matinding mga buwan ng lihim, kilig at emosyonal na laban, naramdaman ni Maris na kailangan na niyang gumawa ng desisyon. Ang bawat halik at yakap ni Zara ay puno ng init at pag-ibig, ngunit alam niyang may hangganan ng lahat ng lihim at ang mundo ay hindi palaging patas sa kanila. Isang gabi, nagtagpo sila sa paborito nilang garden kung saan nagsimula ang kanilang unang halik. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig ngunit puno ng emosyon. Maris, anong nararamdaman mo? Tanong ni Zara, hawak ang kamay niya. Huminga ng malalim si Maris. Zara, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko kayang iwan ang lahat ng nasa likod ko. Natatakot akong masaktan ang sarili ko at ang ibang tao. Bulong niya,
may luha sa mata. Niupo ni Zara si Maris sa harap niya at niyakap ng mahigpit. Alam ko, at kahit ganon, mahal pa rin kita. At hindi ko ipagpapalit ang mga alaala natin sa kahit anuman, sagot niya, habang ang init ng kanyang katawan ay dumadaloy sa puso ni Maris. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa huling halik, mahabang halik, puno ng damdamin, kilig at pangakong mananatili sa puso nila. Sa bawat halik, alam nilang hindi ito katapusan ng kanilang pagmamahalan, kundi isang bahagi ng buhay na kailangang harapin. Pagkatapos ng halik, naghiwalay sila ng may luha sa mata at ngiti sa labi. Ang kanilang mga puso ay masakit man, ngunit puno ng alaala, init, at pagmamahal na hindi kailanman mawawala. Sa paglakad ni Maris palayo, alam niya na ang pag-ibig na naramdaman niya kay Zara ay totoo, ngunit minsan, ang totoong pagmamahal ay nangangahulugang pakawalan kahit sakit, kahit luha, basta mananatili ang alaala ng pag-ibig na iyon sa puso. May mga pag-ibig na hindi kailangang magtagal para maging totoo. May mga pusong nagtagpo hindi para manatili, kundi para gisingin ang damdaming matagal nang natutulog. Si Maris ay bumalik sa kanyang mundo sa buhay na planado, sa mga desisyong kailangang panindigan. Ngunit kahit gaano man niya ayusin ang kanyang sarili, may bahagi ng puso niya na mananatiling kay Zara. Isang bahagi na minsang minahal ng buo, walang takot, at walang pagsisisi. Si Zara sa kanyang kalayaan ay natutong magmahal ng hindi humihingi ng kapalit. Tinanggap niya na hindi lahat ng pag-ibig ay para sa habang buhay, pero ang ilan ay sapat na para baguhin ka magpakailanman. Hindi sila nagkatuluyan, ngunit hindi rin sila nabigo. Dahil minsan sa buhay nila, minahal nila ang isa't isa ng totoo. At sa mundong puno ng takot at pag-aalinlangan, ang ganong klaseng pag-ibig ay bihira at mahalaga. Ang kwento nina, Maris at Zara ay patunay na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang naiwan, kundi sa kung sino ang nagbago. At kahit sa katahimikan, kahit sa distansya, ang pag-ibig na minsang naging totoo ay mananatiling buhay sa alaala, sa puso, at sa bawat hiningang may kasamang pangungulila.